Nasa 20 panukalang batas ang target na maipasa sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Tiniyak naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na on track sila para maipasa ang priority bills ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Daniel Manalastas sa report. Balik sesyon ng mga senador matapos ang Holy Week break. Inaasinta ng liderato ng Senado maisabatas ang 20 panukalang nakalista sa Common Legislative Agenda of the Legislative Executive Development Advisory Council o CLA-LEDAC. Kasama sa mainit na pinagdidebatihan ang panukalang pagbabalik ng mandatory ROTC. Alam, magkaalaman na lang, we just vote on it. Kung wala namang boto, then so be it. Kung may boto, then so be it. Kasi pending na yan sa atin almost 1 year na. Sa panukalang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution o ang pagtutulak ng charter change, sabi ni Zubiri, isa rin yan sa tatalakay nilang mga senador. May dalawang grupo kasi nandyan sa ating Senado na yun, which is basically one group. They would like to conduct the voting. May isang grupo na sabi nila, pag wala namang numero, bakit ka pa boboto? So, yan ang i-reconcile pa natin na yun. Kung susumahin, maiksing panahon lang ang pagbabalik sesyon bago mag-adjourn ngayong Mayo. Pero kumpiyansa si Zubiri na on track sila na maipasa ang mga prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos. Kabilang sa mga panukalang batas ang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System o ang PENCAS Act na naghihintay na lang ng pirma ng Pangulo. Habang ang ilan, niratipikahan na ng Bicameral Conference Committee tulad ng Philippine Maritime Zones Act. Nasa 9 na panukalang batas naman ang nakatenga pa at pinagdedebatihan sa second reading. Pagtitiyak ni Zubiri, bubusisiin nilang mabuti ang mga panukalang batas. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.